Hello everyone and hello travelers. So today is day 2 of our Osaka solo adventure. So kumain ako ng breakfast lang kanina sa hotel. Bumili lang tayo kagabi ng food sa Lawson's. And then ang first stop of the day natin is dito sa Osaka Museum of Housing and Living. Pakita ko sa inyo kung ano yung exhibit na to. Matagal ko na itong gustong puntahan. Actually, nung pumunta kami nung Osaka din nung April, dapat pupunta kami dito. Kaya lang sa sobrang kapaguran, tinanggal namin siya sa itinerary. So, at least finally makakapunta na ako. So, tingnan natin. Tingnan natin kung maganda. See you! Bye! The Osaka Museum of Housing and Living is Japan's first ever museum dedicated to recreate life-size town of Osaka in the late Edo period, which was around the mid-1800s to the early 1900s. The museum was established for visitors like us to see how Osaka developed from the very small community that it was to the now bustling city in Japan. Here you can see different life-size creations of the townhouses people once resided in and see a glimpse of how they used to live. One of the good things about this museum is that you can also rent headphones with an audio guide for only 100 yen, so you can understand more about each of the housing complex. There you will get to see some replicas of different shops like these toy shops, cabinet makers, town halls, and meeting rooms. The ticket to go in is 600 yen, but you can also add an additional 200 yen for the second exhibit, which is located to the other floor. The museum is housed in a dome-like complex, which depicts both a day and night setup. In this video, you can see a different lighting setup depicting the Lantern Festival of Osaka, hence the blinking lanterns in the streets and the projected fireworks above. The museum is housed in a 2-floor area with a 9th floor showing the life-size townhomes, while the 8th floor shows the different dioramas of the streets of Osaka. Note that the museum is closed every Tuesday, so make sure to plan your trip accordingly. This was one of the highlights of my solo trip in Japan, and I would definitely recommend that you go here. Tickets in this museum can be bought on the day, just like what I did, but if you also have the Osaka Amazing Pass, an entry ticket here in the Osaka Museum of Housing and Living is already included. Now, how to go here? From JR Osaka Station via the Osaka Metro Tanimachi Line, ride from Higashi Omeda Station to Tenjinba Suji Kome Station. Get out to exit 3 and for approximately 5 minutes, you're already there. Now, here are some of the diorama exhibits on the 8th floor. And we are now here in Yoshinoya. Dito tayo magla-lunch dahil mura dito. So after my trip dun sa Osaka Housing and Living Museum, saktong-sakto sa labas niya merong Yoshinoya. And matagal ko na talagang gustong itry yung Yoshinoya dito sa Japan kasi isa siya sa most famous gyudon chain. So ito yung kanilang mga food. Makikita nyo naman yung pinakamahal nilang food is nasa around 790 yen. Pero meron ka ring makakaing pagkain sa kanila na around nasa 400 to 500 yen. So mura na rin. At pinakamaganda doon, syempre masarap at saka madami yung serving nila. Mabubusog ka talaga. Meron din silang mga side dishes, kagaya nito.
So, pwede ka rin umorder ng madami. A few moments later. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Osaka Museum of History. Ito yung building na NHK building. Halos malapit siya sa Osaka Castle. So, ang entrance, if I'm not mistaken, is 600 yen. So, it closes at 5, so dapat tumating ka dito. Siyempre, before 5, hindi ko alam kung ilang oras dito, pero as normal with other museums, normally 1 to 2 hours dapat. Okay? See you! So, yun ang kanilang fare. It's 600 for adult, pero pwede rin 1,000 if Osaka Museum and Osaka Castle. Ayan. Ayan, hello. Nandito tayo ngayon sa Denden Town. Kakatapos lang natin pumunta sa Osaka Museum of History. So, nag-iikot lang ako dito. Baka may makita tayong medyo magagandang toys, especially Harry Potter tsaka Disney Princess, which I collect. So, dahil merienda time na, it's 4:30, bumili muna ako nitong tinatawag nilang melon pan. So, hindi ko alam kung ano to. Para siyang, mukha siyang cream puff, pero hindi naman talaga siya cream puff. It's just, bread na merong whipped cream. So, tikman natin. Ang laki. Yan. Ano? Hindi siya ganun katamis. Pampapawi lang ng gusto. So, ayan. Pakita ko sa inyo. Denden Town. Ito siya. Pakita ko sa inyo. Nandito ako sa side streets. So, hindi siya ganun ka-busy ngayon. Unlike nung last time na pumunta kasi linggo yun. So, wala halos katao-tao.
everyone! So ito na, nakauwi na tayo sa hotel. Finally, nakakapagod kasi can you imagine, dalawang museum yung pinuntahan natin. Tapos nag-shopping pa ako sa Denden Town. So currently, it's only 5:30 PM. Pero naka 15,000 steps na ako. Ayun, so ang masasabi ko lang, alam mo, dito sa day 1 na to, sobrang sulit para sa akin yung pagpunta ko dun sa Osaka Museum of Housing and Living. Kasi naisip ko, nag-enjoy ako kanina, maliit lang naman yung exhibit, pero nag-enjoy ako kasi parang feeling ko, that's the first time na nakakita ako ng museum na gumawa ng replica. So, immersive siya kasi instead of, di ba normally, ang isang museum, may display, tinitingnan mo lang, pinipicturan mo lang, ganun, di ba? Minsan, gumagawa sila ng mga miniature, ganyan. Ito, nag-reconstruct sila ng talagang parang village. And nandun ka mismo. So, nararamdaman mo, ganito pala kalit yung bahay, ganito pala yung mga itsura ng dating shops, ganito pala yung talaga yung replica. So, parang, for me, sa totoo lang, sa lahat ng museum na napuntahan ko dito sa Osaka, siya yung pinakagusto ko so far. Ang ganda rin kasi since nasa loob siya ng isang dome, gumagawa sila ng iba't ibang parang oras. So may time doon na yung dome, maliwanag yung ilaw na it mimics the morning, and then after a few minutes, biglang naman siya, dumidilim. It's as if na doon ka sa village ng gabi. So ang ganda kasi ang sulit, worth it yung pag-rent ko nung 100 yen na yung headphones para mas naiintindihan mo kung ano yung mga nandun naka-display. So, ang ganda kasi parang makikita mo, dito sa right, nandito yung cabinet maker, nandito yung sa left, nandiyan naman yung doll maker nung panahon nila. So, makikita mo, ganito yung itsura. Tapos, pinapakita rin doon kung gaano ka let's say, gaano kaliit yung mga bahay dati sa Osaka. Kinikwento rin dun sa audio yung parang pag-uugali ng mga people from Osaka noong unang panahon. So, anyway, hindi ko siya ikikwento, hindi ko siya ipi-preempt kung pupunta kayo. Pero kung pupunta kayo sa Osaka, for some reason, hindi siya ganun kasikat. Hindi siya lumalabas masyado siguro sa top 5 or sa top 7, top 8 na pupuntahan. But nakikita ko siya nasa mga other museums to go to. Pero para sa akin, yun talagang pinaka nagustuhan ko. And then, ang maganda pa doon, you can also rent a kimono. Parang ang sarap ng feeling na kung magre-rent ka ng kimono tapos nag-iikot ka dun sa replica ng streets nila. Di ba? Parang feel mo talaga na nandun ka sa Japan nung Edo period. So, yung pag-rent na kimono is 1,000 yen, and ang nakalagay doon, only 8 people at a time can rent. So, kanina pumunta ako doon, nung una wala naman masyadong tao, pero nung medyo naghapon-hapon na, medyo dumami. Siguro, I think, nasa mga 30 kaming naandoon. So, of course, hindi naman lahat nagre-rent ng kimono, no? Ako din, hindi na ako nag-rent kasi nga, alam mo naman ang entry natin ngayon is tipid hacks. Diba? Tipid Osaka trip tayo. So, hindi na ako gumastos ng extra 1,000 yen. Personally, mas maganda pa na gumastos ka na lang ng 100 yen para nga dun sa kanilang audio. No? Pero kung hindi ka naman nga nagtitipid, parehas mong gawin. Mag-kimono rental ka and at the same time mag 100 yen audio ka para parang merong guide. Tapos, yun nga sinasabi ko, 600 yen siya, yung entrance. Pero pwede ka rin magbayad ng 800 yen. Yung 800 yen naman, para makapunta ka dun sa isang special exhibit nila. So, yun, kung, suggestion ko yun, pumunta kayo dun. Ang ganda talaga. Yung sa sa Osaka Museum naman of History, maganda rin siya. Malaki siya kasi 4th floor siya. So, you will start first with the 10th floor. Tapos, bababa ka ng 9th, 8th at saka 7th floor. Parang ganun. So, parang 4 floors yung makikita mong exhibit. Malaki naman yung, kumbaga yung exhibit hall. Siguro, I would liken it to 2 to 3 basketball courts. Parang ganun siya kalaki per floor. So, ang suggestion ko siguro, I think you can allot an hour or 2. Depende kung babasahin mo isa-isa yung mga nakalagay, no? So, ako kasi, hindi ko binasa lahat. Ako siguro medyo napagod na rin.
So, parang 1 hour lang ako kanina doon, no? Pero, ang suggestion ko, siguro kung madami kayo, lalo na kung maghihintayan kayo, mga 2 hours. Maganda rin doon, you can also see a magnificent view of Osaka Castle from that building. Kasi nga, adjacent lang siya sa Osaka Castle. So, ang suggestion ko, kung pupunta kayo sa Museum of History, is isabay nyo siya, sa itinerary nyo yung pagpunta sa Osaka Castle kasi it's in the same walking vicinity. Parang 3 minutes away lang siya siguro or 4 minutes away lang siya. So yun, and then of course nagdenden tayo at of course nabudol na naman po tayo. May mga nabili na naman tayong Disney Princess. Sayang hindi ko masyadong nabilhan si Gia ng mga kung ano-anong toys, no? Pero bahala na kung babalik ako bukas. Kaya lang parang ayoko nang bumalik kasi baka mabudol na naman tayo. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. A few moments later. So, later that night, pagkatapos ko magpahinga, nagpunta ulit ako sa Dotonbori para mamili at saka syempre kumain. So, ito yung view ng Dotonbori sa gabi. Ang ganda-ganda. Syempre, hindi mawawala. Hindi pwedeng hindi kumain ng takoyaki. And then, after nung napagod na talaga ako, nag-dinner ako, doon naman sa Matsuya. Para rin siyang Yoshinoya, magkalaban yan na food chain. Ang in-order ko is yung kanilang pork and curry with coleslaw. So, yun lang. I hope you subscribe and like this video. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na to. Bye guys!